Sige mga tao, dire-record ko ang video ngayon sa ibang oras dahil gusto kong ibahagi ito sa inyo. Tingnan niyo itong babae, itong hangal na babae. Nakikipag-debate siya kina Tommy Robinson at Lawrence Fox at hindi ko alam ang mga pangalan ng iba pang tao. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nandoon si Batang Bob o hindi. Hindi ko alam. Sige, kaya nakikipag-debate siya sa kanila. At ang paksa ay, dapat bang mag-ingat o mag-alala ang kanluran tungkol sa Islam? Kaya, para kumbinsihin ang kanluran na ang mga Muslim ay mapayapa at sumusunod sa batas, ibinigay niya ang argumentong ito. Napakagandang argumento. Pakinggan mo ito. Si Stephen Yaxley Lennon, kilala ng kanyang mga siga bilang Tommy Robinson. Stephen, may mga nagkakagulong tao sa labas laban sa iyo ngayong gabi. Kung walang proteksyon at kabutihang loob ng Muslim na Palestinong presidente at karamihan ng executive committee mula Timog Asya, malamang na ikaw ay literal na mapapahama. Malamang na ikaw ay literal na mapapahamak. At kung hindi dahil sa ating Muslim na Pangulo na nagsabi sa kanila, "Oy mga kaibigan, alam nyo, may mga taong darating para makipagdebat laban sa ating relihiyon. Kaya, alam nyo ba? Huwag kang magpadalos-dalos at bigla silang saksakin ha. Gaya ng karaniwan nating ginagawa, alam nyo na, huwag gawin yon. Pero pagdating niya, sinabihan ko ang mga tauhan ko na huwag kang atakihin na parang isang grupo ng mababangis na aso. Ligtas ka. Islam ay mapayapa. Hindi kami nananakit ng kahit sino. Ang mga taong ito ay tanga. Hindi nila alam na hindi nila napapatunayan ang punto nila. Magandang meme ito. Radikal na Islam. Ang taong ito ay radikal na Muslim. Sundin mo ang Islam o papatayin kita. Sa isang moderatong Islam, itong mga pa-show off, sabi nila, sundin mo ang Islam o papatayin ka. Ako, pinigilan ko sila bilang presidente. Sabi niya, pinatigil ko sila. Pero alam mo, marami talagang tao na papatayin ka talaga. At ulit, hindi ito biro. Hindi ito simpleng nadulas lang ang dila. Matagal nang sinasabi sa inyo ng mga Muslim na ito. Mga dekada na masasabi ko. Pakinggan mo, Muslim. Ang lungsod ng Birmingham ay hindi papayag sa kawalang galang sa aming propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan. May kapalit ang inyong mga ginawa. Bata pa lang kami, tinuruan na kami ipagtanggol ang dangal ng aming propeta at handang iyalay ang buhay para rito. Kaya sinasabi na nila sa'yo, ang plano nila dahil naniniwala sila doon, hindi ito biro. Hindi ito biro. Tanungin mo ang sarili mo at lumayo ka sa makatid mong pananaw. Tumingin ka mula sa pananaw ng buong sibilisasyon. Ang sibilisasyon mo ay may sarili nitong mga pagpapahalaga. Kayo ang nag-imbento ng proseso ng debate at paraan ng pagdedebate gaya ng mga modernong akademiko. Sa tingin ko, itinatag ito ng mga kanluraning Europeo. Lahat ng bansa na tinitingnan mo ngayon ay may mga paaralan at universidad na ginaya sa mga prinsipyo ng kanluran. Tama ba? Ang iba pang dakilang sibilisasyon ay may sariling paraan ng pagsisiyasat, debate, at paghahanap ng kaalaman. Meron din sila noon. Ang mga Indian ay may sarili nilang sistema. Ang mga Muslim ay may sarili ring sistema. Ang madrasa ay ganong anyo. Pero ang mga madrasa, sa totoo lang, puro suicide bomber lang ang lumalabas sa mga madrasa sa Pakistan at Afghanistan. Dahil may depekto ang sistemang yon, likas na may depekto rin ang edukasyon sa madrasa. Kaya karamihan sa bansang Muslim ay may mga paaralang ginaya sa prinsipyo ng kanluran. Kaya kayo nagpasimula ng debate. Kaya paano nyo hinahayaan ito mga kaibigan? Paano nyo hinahayaan ito? Panahon na para sa lahat ng nakinabang o naging benepisyari ng sistemang British na nagdala sa inyo sa ganitong antas. Sa nakaraang 20 o 25 taon, nagsimula kayong mawala sa sarili. Anong nagbago? Hindi na kayo ang dati ninyong sarili. Kailangan ninyong panindigan ang inyong pinahahalagahan dahil ito ang bumubuo sa inyo. Huwag ninyong iwawala ang inyong mga pinahahalagahan tulad ng malayang pagpapahayag, ang kakayahang makipagdebat. At ang mga taong ito ay dumating para makuha yon. At muli, ayos lang yon. Sila rin ay isa pang gumagalaw na bahagi sa dagat ng realidad. Sa dagat ng naglalaban-labang ideolohiya at mga kwento at paraan ng pamumuhay o kung ano paman. Iba't ibang sibilisasyon talaga. Palaging nangyayari yan. Sino kaya ang nag-isip na ayos lang yon? Sa totoo lang, magiging maganda at interesting na punto yan. Mga kaibigan, isipin nyo. Malinaw na may mga kontrabida tayo, di ba? Itong mga nasa pinakakaliwa ay hindi sineryoso ang kinabukasan ng kanluraning sibilisasyon
At hindi rin sila ang nag-imbento ng ideya ng multikulturalismo. Naugmay lang sila sa ideyang iyon na kusang lumago noong ika-20 siglo. Dahil sa iba't ibang dahilan nito, alam mo na. Dahil sa mundo, ikalawang digmaang pandaigdig, iba't ibang salik at mga oportunidad sa negosyo. Kaya lahat ng mga bagay na yon ay lumikha ng ilang partikular na ideya. At ang mga ideyang yon ay kusang lumago. At heto tayo ngayon. Hindi natin masisisi kahit sino. Kahit pwede nating sisihin ang mga taong di itinama ang landas nila. Pero muli, hindi nila maitama ang landas dahil naniniwala pa rin sila sa ideyang iyon. Kaya sa tingin ko, itong bagong issue ng Spanish-Moroccan invasion, itong pinakabagong pananakop na ito, sa tingin ko, mag-iiwan ito ng magandang epekto. Magandang, matibay na epekto. Na magpapagising sa maraming tao. Tingnan mo ito. Pakinggan niyo sila sumigaw ng Allahu Akbar. Kanina, pinapanood ko sila. Nangyayari ito. Tingnan niyo ito. Ito ang nangyayari sa Culleredo, Espanya. Sabi nila karamihan ay bumalik. Nandito tayo na yon sa isa sa mga tabing dagat ng Ceuta sa simula ng Calamocaro. At ito ay na may halos 1,000 tao dito. Ito ba ay kay Lacona? Ito na magkakaroon ng mga tao. Kaya yun. Sigurado kong marami na ang umalis, pero marami pa rin ang andito. Tingnan mo, bakit sila sumisigaw ng Allah Akbar? Seryoso. Ang dahilan kung bakit binibigyang diin ko ito ay dahil may mga tao sa kabilang panig na patuloy na itinutulak ang ideyang ito at naniniwalang mga tao dito ay naghahanap ng asylum at mas magandang buhay. Dahil nakausap ko na ang ilang mga woke na tao nang malapitan tungkol sa isyong ito. At ang tunay nilang paniniwala, lalo na ang mga kabataan natin, ay naniniwala talaga sila na gusto rin ng mga taong ito ng access sa mga pasilidad ng unang mundo. Bakit ako may access dito? At kapag itinugtong nila, hindi na natin pwedeng sabihin sa isang kabataan na, "Oy, tingnan mo, ganyan lang talaga ang takbo ng buhay." Sige, dapat mo na lang baliwalain. Alam mo yon, kung ang isang leon ay nilalapa ang isang gazelle, hindi natin kailangan makialam. Mundo at patakaran nila yon. Mag-aalala lang tayo kung yung leon ay papalapit na sa atin. Pero hindi na natin pwedeng sabihin sa kanila kasi nakikita ng mga kabataan. Oy, tingnan mo. Kung kaya nilang lumapit, kaya nilang lumapit. Dadalhin pa nila pamilya nila. Bakit kaya? Anong nangyari sa instinct ng mga kabataan na mabuhay? Yung survival of the fittest. Hindi mo ba naiisip? Sa tingin ko dito, bagay na bagay ang sinabi ni Mike Tyson na lahat ng tao may plano. O sa kaso natin, lahat may ideya o ideolohiya hanggang sa masuntok sila sa muka. At marami dyan, may meme pa nga. May liberal na babaeng nagsabi ng refugees welcome. Pero nang dumating ang refugee, sinampal siya sa puwet. Totoo talaga yan. Napag-usapan ko na ang kwento ng babaeng ito dati. Isang imigrante mula Afghanistan ang kinasuhan sa pagpatay ng Britanikang babaeng natagpuang patay sa maleta sa Athens, Greece. Empleyado siya ng One Heart, isang NGO. Nadalubasa sa pagbibigay ng suporta sa mga refugee mula Afghanistan. Nilaso ng kaliwa ang kanyang isipan. Kaya itong mga taong ito, hindi ko sinasabing kamuhian sila. Bakit sila sumisigaw ng Allah Akbar? Kung nandito sila para sa asylum, tumatakas sila sa pag-uusig o naghahanap ng mas magandang buhay. Bakit sila sumisigaw ng Allah Akbar? Alam mo ba kung bakit sila sumisigaw ng Allah Akbar? Kasi mula sa pananaw nila, tapat sila sa kanilang layunin, sa kanilang paniniwala, sa kanilang ideolohiya. Tapat sila doon. Itong mga puting babae na naawa sa'yo, hindi kayo nagkakatugma. Hindi mo tinitingnan ang pananaw nila sa mundo. Hindi mo tinitingnan mula sa kanilang perspektibo. Magkaiba ang pananaw nila sa'yo kumpara sa pananaw mo. Kahit ano pa ang pananaw mo. Kahit na mahirap ka at nilalabanan mo ang patriarkya sa kanluran, hindi yon ang solusyon. Hindi yan ang solusyon. Pero hindi ko maintindihan. Nakakalungkot na maraming namamatay at sa tingin ko, tuloy pa yan. Magpapatuloy lang at lalala ang sitwasyon. O mga English na konsehal sa 2026, marami sa kanila hindi marunong mag-Ingles. Ngayon, 500 na sila. Anong nangyari sa kanilang lahat? Tingnan mo. Oh, salamat.
Salamat. Kami lang, konsehal lang. Ipinapaalam ko lang sa iyo ang ibig mong sabihin. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa lipunan. Kung gano'n, iwan mo na lang ako sa kanto. At tayong tatlong konsehal na yun. At sana makita natin kung anong itsura nito. Parang malaking apoy sa gilid ng kalsada. Mamaya ipapaalam namin sa inyo kung anong nangyayari dito at kung ilang tao ang apektado. Salamat. Ano ba to? Nakita niyo ba yon mga pare? Ano yon? English counselor, ang lalaking to. Sabi niya may sunog daw sa kabila ng kalsada. Ipapaalam namin sa inyo. Hindi ko alam. Ipapaalam namin kung anong nangyari. Ilang taong naapektuhan doon. Huwag mag-alala. Magbibigay kami ng update. Ito ang kalagayan niyo ngayon. Grabe. Bakit siya lumalaban sa mga Islamikong mananakop? Tingnan mo to. Rubber bullet ba yan? At isang babae, sa lahat ng tao, isang babae ang nagpapaputok. Mga mananakop na Moroccan? Ano bang nangyayari? Ano tong nangyayari? Dapat nasa kabila sila. Pero mukhang lumipat na lang dito sa side na to, yung dalawang yon. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Ito ay direktang resulta ng mga patakaran sa bukas na hangganan. Ito ang iniisip nila, pero ito na ang sukdulan. Pero siguro sa Espanya, kung hindi pa rin magising ang mga tao sa Espanya matapos nito, ewan ko na lang. Tingnan mo to, ito ang ginagawa nila sa bansa. Isipin niyo mga pare, pagising niyo sa Melbourne, ito ang Sydney Road niyo. Alam niyo yon? Chapel Street. Kinabukasan, sira. Ang Chapel Street ay kung saan, alam niyo, doon nagpupunta ang mga kabataan natin para sumayaw at magparty. At nagigising sila, andiyan ang mga Somali, Afghan, Ethiopian, at iba pa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sinisira lang nila ang buong lugar. Isipin mong mangyari yon. Posibleng mangyari talaga. Hindi ko. Tingnan mo, ang mga tao ay tayo ay napakamakasarili. Sinabi ko na, may katuturan talaga yon. Ang kinabukasan ng inyong sibilisasyon ang nakataya. Pero hindi pa rin tayo kikilos hanggat hindi tayo direktang naapektuhan sa sarili nating maliit na mundo. Alam mo yon, halimbawa lang, wag naman sana, may masamang mangyari sa'yo. Kung pupunta ka sa syudad at sa CBD at ikaw ay, alam mo yon, may mangyari sa'yo dahil sa ibang tao. At parang, sinabihan na pala ako ni Sultan tungkol dito. Pero hindi ko pinansin. Diyan nagiging talagang tinatawag nilang radikal ang mga tao. Kaya oo, pakiusap, alagaan mo ang sarili mo.